Isaiah chapter 6, verse 1 to 8. Chapter 6, verse 1 to 8. Sabi ko dito, noong taong mamatay ang hari ng Azarias, pinakita ko ang Panginoon na ako sa isang luklupan, matayan ng mataas, inulong ang templo ng kanyang kalwalhatian. Ito, sa bawat isa, sa itaas niya ay nakatayo ang mga serapin. Bawat isa ay may anin na makpak, may dalawan na sisakit sa kanyang mukha, at may dalawan na nagsisakit sa kanyang mga paa, at may dalawan na naglilipad sa kanya. 3. Matang sigawan isa't isa at nasasabi, banal, 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 ang Panginoon ng mga hukbo. Ang buong lupa ay napuno ng kanyang kalwalhatian. 4. At ang mga patibayan ng mga pintuan ay nakilos sa tinig ng sumisigaw, at ang bahay ay napuno ng usok. Nang magkaganyan sinabi ko sa Aba ko, sapagkat ako'y napahamak, sapagkat ako'y lalaking may maruming mga labi. At ako'y tumataan sa gitna ng bayan na may maruming mga labi, sapagkat sa gitna ng aking mga mata ang hari, ang Panginoon ng mga hukbo. 7. Nang magkaganyan nilipad ako ng isa sa mga serapin, na may baga sa kanyang bahay na kanyang kinuha ng mga pagkikit mula sa gamban. 7. At hiniling niya niyaon ang aking bibig at nasabi, Nanto, hindi po ito ang iyong mga labi at ang iyong kasamaan ay naalis. Ang iyong kasalanan ay naalis. And 8. At narinig ko ang tinig ng Panginoon na nasabi, sinong susubuin ko? At sinong ayayaon taganang amin? Na magkagayon sinabi ko, narito ako, subuin mo. Kapala po sa ito ng Panginoon. Amen. At salamat sa Panginoon sa kanilang sama ng panahon. Hallelujah, dito po tayo upang tambay siya at hindi ko lang inasal mga kapatid. Upang ang ating paglilingkuhan sa Panginoon sa mga itong event ay maantala. Ano po? Amen. So napakalaki at napakalakas mga bagyo. Kasi ito ay mga lugar na binatayo ng talagang malakas ng hangin. Halos lahat ang malakas doon. Kumbaga napakalawak ng sakop ng bagyo nito halos buong Pilipinas, mga kapatid. Sa ibang salita, napakalawak ng influensya. Amen. Ng bagyo, mga kapatid. Yan po ating
siya, hallelujah, ay na-influensyahan ng labas. Amen? Na-influensyahan siya mga kapatid, at dumating sa punto, hallelujah mga kapatid, na siya ay pinatay ng kanyang mga kababayan mismo. Sarili niyang bayan mga kapatid, hallelujah, ang pumatay sa ama ni Oseas, na si Amaseyas mga kapatid. At ang umali sa kanya ay si Oseas. Kasi si Oseas mga kapatid, hallelujah, isa rin batang tapat, isang batang mabait, isang batang sumusunod sa Diyos, isang batang may takot sa Diyos mga kapatid. Sa edad ng 16, siya po ay naging hari. Siya ay umali sa kanyang ama na si Amaseyas. Amen. So yung ama niya si Amaseyas, hallelujah, dahil lumayo ang loob sa Panginoon, amen, ang bayan nila, hallelujah, ay, kumbaga, nalayo rin sa Panginoon. Pumasok doon ang mga bagay na hindi dapat. So nung ito yung maging hari si Oseas, mga kapatid, sabi ko doon, unti-unti niyang binalik ang puso ng bayan sa Panginoon. Unti-unti niyang binalik yung mga nawala, yung mga sanayan ng tatay niya, hallelujah, unti-unti niyang binalik. Hanggang buong bayan ay magbalik doon sa Panginoon. Amen. So napakaganda ng naging bahagi ni Oseas mga kapatid. Napakaganda ng kanyang naging ministeryo bilang isang hari. Hindi lang siya isang hari, hallelujah, kundi siya ay naging isang lingkod din ng Panginoon. At sa kasabayan niya mga kapatid, nandun si Isaias. Si Isaias, kababata niya pala yun. Kumbaga, mas maganda lang siya ng Isaias siguro. Si Isaias mga kapatid ay naging, sabi ng propeta, siya ay naging bayani sa paningin ni Isaias. Amen? Nagsabay sila eh. Lagi sila magkasama. Amen? So, si Isaias mga kapatid, pinalaki na kanyang magulang na mabuti, na may takot sa Diyos. Hallelujah. Amen? So, sabi ng Panginoon, sabi ng propeta, ay po natin sa paragraph 38. O kung ang inyong pamilya ay iyaon kayo, inyong pinalalaki ang inyong anak sa isang uri ng kapaligiran. Ito'y merong 78% tsansa na mabuti kaysa dapat kung ito ay inyong malalaking sa maling paraan. So, palakihin ang bata sa daan na dapat niyang lakaran, at pagka ito tumanda na ay hindi ito ihiwalay dito. Palakihin ang tama, turuan ang inyong mga anak na gumawa ng tama, upang maging tapat, upang maging patas at pantay kahit na sila ay nasa paaralan. Amen? So, isang napakagandang paalala ng Biblia, paalala ng propeta mga kapatid, tungkol sa ating mga anak. At ito si Isaias mga kapatid ay naging maganda ang pagpapalaki sa kanya ng kanyang mga magulang. Amen? Naging tapat siya sa kanyang pagiging uno bilang hari, at naging tapat siya sa kapwa, sa kanyang bayan mga kapatid, diyan ay pinagpala. So mga bata daw po, kapag natuturuan natin ang tamang daan, tamang pangatwiran, tamang pag-ugali, hallelujah, nakalungan ng bahay hanggang nasa paralan, hallelujah, meron tayong 98% na kasiguruhan na sila yung magiging mabuti paglaki nila mga kapatid. Hallelujah, isang bagay, hallelujah, na napakaganda. Kaya mga bata, hallelujah, dapat, kaya tayo, habang tayo nasa loob ng bahay-sambahan, huwag natin isipin lagi yung kumain. Isipin natin lagi, umakinig tayo lagi sa salita ng Panginoon. Huwag tayo maging abala sa ibang mga bagay sapagkat nandito ka sa loob ng simbahan at ilaw upang makinig sa salita ng Panginoon para po tayo ay natuto. Amen? Supasalamat tayo sa ating mga magulang. Hallelujah. Sapagkat meron tayo mga magulang na may takot sa Diyos. Amen? May pagmamahal sa Diyos. Hallelujah. May pagmamahal sa pamilya. Amen? Sabi mo ng propeta, hallelujah. Sabi niya, amen, itong si Isaias, hallelujah, ay naging maganda, naging napakaganda ng kanyang istorya. Habang siya ay hari, naging maganda mga kapatid ang kanyang pamumuno sa kanyang kaharian. Amen. Sinasauli niya pabalik ang mga bagay ng Diyos, binabalik ang Israel sa pagsamba sa Diyos. Yun ang ginamang Isaias. Amen. Yung mga
pangasinan, kundi tayo rin mga kapatid. Tayong nasa ilalim ng pamumuno ng isang pastor, hallelujah, tinitingnan din ng tao. Kung gaano tayo katino, kung gaano tayo kabuti, hallelujah, sasabihin ng tao, siguro, napakabait at napakaganda ng pagdadala sa mga ng pastor. Subalit kapag meron makita ang tao, hallelujah, na hindi maganda sa atin, dami din ang pastor. Siguro na ang pastor nila, kaya ganyan ang ugali nila. Amen? So mga kapatid, dapat, hallelujah, iniisip natin lagi yan. Naisip dapat natin sa ating sarili, hallelujah, na hindi lang tayo ang napapahiya sa harapan ng Panginoon o sa harapan ng mga tao, hindi ang ating pastor. Hallelujah, ay kasamang napapahiya dahil sa atin, mga kapatid. Kung ang ating asawa ay mayroong magandang hindi ginagawa, i-review natin, sawayin natin. Kung ating anak ay mayroong hindi magandang ginagawa, sawayin po natin. Kung tayo ay mayroong hindi magandang ginagawa, sawayin tayo ng ating mga asawang babae. Amen, ang sa ngayon ay tama, mga kapatid. Amen, kami ni Mrs. Sister Wife ko, hallelujah, madalas kami nag-aaway niyan. Hindi away na dahil sa anong away. Kaya pag may nakikita ko sa kanya na hindi maganda talagang nire-review ko yan, sinasaway ko. Amen. Ganun dapat tayo mga kapatid sapagkat ang publiko, ang mga tao sa labas ay nakatingin sa atin mga kapatid. Mangilag tayo sa mga bagay na hindi dapat ginagawa ng isang Kristiyano. Amen. Pagkat doon sila nakatingin sa atin mga kapatid. Amen. Subalit, hallelujah, alalahanin natin mga kapatid, makakamtan natin kung ano ang ating nais, kung tayo maghihiling sa pananampalataya, nang may pananampalataya mga kapatid. Kasi kahit anong hiling natin mga kapatid, humiling sa pananampalataya na sumasampalataya. Ano po, no? Kung may pananampalataya ka, humihiling ka kasi may pananampalataya ka sa Panginoon mga kapatid. Subalit hindi ka naman sumasampalataya na yun ay makakamtan mo. Nananampalataya ka lang. Okay lang, magpe-pray lang ako. Ibigay man o hindi ng Panginoon, okay lang. Ganun. So dapat alalahanin na natin na makakamtan natin ang mga nais natin mga kapatid sa pananampalataya na sumasampalataya. Kailangan sampalataya na natin mga kapatid, hallelujah, ang bawat bagay na ating minanais. Amen. Hindi yung sumasampalataya lang tayo. Nananampalataya lang tayo, sampalatayaan natin. Hallelujah. Amen. Sapagkat yun ang influensya ng Diyos, ang influensya niya mga kapatid, hallelujah, ay makikita natin dun sa ating, kung tayo ay sumasampalataya, dun sa ating mga hinihiling mga kapatid sa kanyang mga kapatid. Amen. So ang influensya ng Diyos, hallelujah, ay malawak mga kapatid. Sa ating mga Kristiyano, hallelujah, kung ating tututuhanin, siseryosohin ang ating pananampalataya mga kapatid, ang influensya ng Diyos ay malawak. Amen. Sabi nga niya kanina, sampalatayanan mo ang iyong pinapanalangin. Amen. Walang imposible sa Panginoon sapagkat napakalawak ng influensya ng Panginoon. Kahit nasaan tayo mga kapatid, basta hiniling natin sa Panginoon, ibibigay niya. Basta sinasampalatayanan natin mga kapatid. Amen. Yun ang influensya ng Panginoon. Kailangan manatili sa atin mga kapatid ang influensya ng Diyos kaysa sa influensya ng salibutan. Sa panahon ngayon, hallelujah, napakalakas ng hatak ng laway. Tayo mga mananampalataya ay talagang, hallelujah, minsan nadadala tayo. Amen. Nadadala tayo ng bugso ng damdamin natin mga kapatid. At nawawala kung minsan sa atin na ang Panginoon dapat ang siyang laging nasa isip natin mga kapatid. Amen. So, si Isaias, para tayo, hallelujah, ay isang taong matuwid. At sabi ng propeta, kailangan natin sa mga pulpito ngayon ay ang mga lalaking katulad ni Isaias noon. Amen? Sino po ba dito ang mga katulad ni Isaias?
tayo maging bayani sa lahat ng mga tao, mga kapatid, dahil sa ating paninindigan sa Diyos. Hallelujah, pag-iusayas tayo. Panindigan natin mga kapatid. Ngunit ang bagay na nais natin gawin ay gawin ang buhay natin na mahalaga para sa Diyos. Mayroong nagmamasid sa inyo. Sabi ng propeta. Amen? Gawin natin mga bagay na nais natin gawin. Ay gawin ang buhay natin na mahalaga para sa Diyos. Para mga kapatid. Para tayo maging mahalaga sa Panginoon. Sundin natin mga kapatid. Hallelujah. Kung ano man ang narinig natin pangarap sa likod ng pulpito, ano man ang mga pinag-uutos ng Panginoon sa atin, mga kapatid, hallelujah, sundin natin. Amen. Para tayo, hallelujah, maging mahalaga para sa Diyos, mga kapatid. Kapagkat hindi tayo sumusunod sa mga katwiran ng Panginoon, hindi tayo mahalaga sa buhay ng Diyos, mga kapatid. Amen. Wala tayo sa salita ng Panginoon. Hallelujah, kung hindi natin sinusunod ang kanyang mga utos. Lord? Amen. Sunutin ang panahon, mga kapatid. Hallelujah. Sabi tayo. At lumipas ang mga panahon. Hallelujah. Lubos ang pinagpala ng Diyos. Ang tao ito si Isaias, mga kapatid. Si Isaias, mga kapatid, naging masagana ang kanyang kaharian. Hallelujah. Naging maganda ang takbo ng kanyang paghahari sa kanyang panahon. Tulubos ang pinagpala ng Diyos ang isang tao na maging tapat sa salita ng Diyos. Ngayon siya ay maaaring hindi masyadong kilala, ngunit siya ay pagpapalain. Sinasayang mga kapatid, hallelujah, lubos ang pinagpala ng Panginoon dahil sa kanyang magiging matuwid at tapat sa harapan ng Panginoon, mga kapatid. Sabi ng propeta, hallelujah, paglipas ang panahon, kung kwento ni Isaias, mga kapatid, hallelujah, kailangan natin, mga kapatid. Bandang muli, okay naman siya, hallelujah, talagang walang naging mali sa kanyang panggulo. Subalit, mga kapatid, kagaya ng tao, walang kontintuhan. So, dumating ang punto, mga kapatid, may isang bagay na ginawa si Isaias na hindi na dapat niyang gagawin. Dahil hindi dapat niyang ginagawa, mga kapatid. Hindi dapat niyang ginawa. Minsan daw po, siya ay pumasok sa isang templo. Ito nangyari kayo sa mga kapatid. Bakit siya namatay? Kapag iwas ang panahon, hallelujah, si Isaias, hallelujah, ay naging kagaya ng kanyang ama. Amen? Hindi naging kagaya siya ng kanyang ama. Nawala ang loob niya, lumayo ang kanyang loob sa Panginoon, mga kapatid. Pumasok siya sa templo, sabi ng propeta, at doon, nasunod daw siya ng insenso. Sa loob ng templo. So, bagay nito, mga kapatid, hallelujah, ito dapat ay gawain lamang ng isang ministro. Pero, pinakailaman niya. Pinakailaman niya yung bagay na hindi dapat niyang gawin, mga kapatid. Ngayon, hallelujah, sinaway siya ng ministro, sabi, huwag mong gawin yan, kapag yan ay mali. Subalit, mga kapatid, sinukuba siya ng galit, nawala ang kanyang control power, nawala ang kanyang pagpipigil sa sarili at siya ay nagalit, at lalo niyang ginawa ang bagay nito, mga kapatid. At kung daspat, mga kapatid, doon mismo sa loob ng templo, tinubukan siya ng ketong. Nagalit sa kanyang Panginoon, hallelujah, at pinadarahan siya agad-agad ng isang napakalubang sakit. At nangyari, mga kapatid, hallelujah, kung daspat nito namatay.
hallelujah, ay marami nang nalalaman sa mensahe, mga kapatid, lumalagpas tayo sa hangganan. Na ibigay sa atin ng Panginoon, nagiging mapagmataas tayo, mga kapatid. Ako, pastor dito, pwede ko gawin kung gusto ko. Ako ang hari, pwede ko rin gawin to, ako ang masusunod. Subalit hindi yun ang kalooban ng Panginoon, mga kapatid. Amen? Kung ano ang pinagkaloob sa atin ng Panginoon, doon tayo, mga kapatid. Kung ano ang binigay sa atin ng Panginoon, pagyamanin natin. Huwag natin harin, mga kapatid. Yung mga bagay na hindi naman dapat, hindi bibigyan natin ng Panginoon kasi nakapagulog natin. Marami tayong kapatiran, hallelujah, na nagdais punta doon sa isang posisyon, sa isang bagay, hallelujah, subalit nabigo siya dahil hindi kalooban ng Panginoon. Nasaan sila ngayon? Nawawala sila. Amen? Nawawala sila. Ang Diyos mismo ang naglalayo sa kanila sa Panginoon, mga kapatid. Ang Diyos mismo ang naglalayo sa kanila sa iglesia, mga kapatid, sapagkat nalalaman ng Panginoon ang kanilang mga puso. So alam niya ang Diyos, siyasat ng Diyos ang ating mga puso, mga kapatid. Hallelujah, kung ano ang mga nais natin sa buhay. Kung tayo mga pasabi ni Brother kanina, dapat seryoso tayo sa ating pananampalataya. Amen. Alam ng Diyos kung tayo seryoso o hindi. Dahil kung hindi tayo seryoso sa ating pananampalataya, mismo ang Diyos, mga kapatid, ang mag-aalis sa ating sa pananampalataya ito, mga kapatid. So, humanto ang hari, sa panahon siya ay naging mapagmataas, ang kapalalawa ay pumasok sa puso niya. Yun ang nangyari kay Isaias, mga kapatid. Naging palalo siya. Amen? Naging mapagmataas siya. Yung hindi niya dapat gawin, hindi niya obligasyon, ginawa niya, mga kapatid. Amen? At iyan, po ang nangyari sa mga iglesia ngayon, sabi ng propeta sa atin, hindi na po tayo masabihan ng anuman, naging mapagmataas. Hindi natin nalalaman na may kredo nasa puso natin at iniwan natin ang Diyos doon sa likod. Amen? Dahil sa sobrang, hallelujah, galing, sa sobrang pagbubuhat ng bangko, hallelujah, akala natin magaling na tayo, mga kapatid. Amen? Hindi na tayo masabihan. Hindi na tayo mapangaralan. Amen? Kahit si pastor, pag sinabihan tayo, pinaalalahanan tayo, hindi natin pinapakinggan. Ay, alam mo na yan, pastor, maganda na ako, dito na ako nagtaugat, hallelujah, papangaralan mo pa ako. Ganun ang tao, mga kapatid. Amen? Kung sana dumating sa punto maging ganun, sana walang ganun sa iglesia at sa matupa ni pastor, mga kapatid. Dapat tayo, hallelujah, habang tayo lumalalim sa mensahe, hallelujah, tayo ay nagiging mapagpagumaba sa lahat ng oras, mga kapatid. Amen. Sabi ba ng propeta, tayo daw po sa mga propeta ay dapat ang palaging manatili kung saan naroon ang kaharian ng Diyos, mga kapatid. Amen. So, hindi siya naging kontento, Isaias. So, ang araw daw po dito, mga kapatid, makontento tayo sa pagpapala ng Diyos. Anuman ang binigay ng Panginoon, pagkasalamatan ng Panginoon. Amen. Amen. Anuman yung mga hinihiling natin sa Diyos, na hindi pa natutupad, patuloy natin ipanalangin sa Panginoon, mga kapatid. Siguro mayroong pagkulang. Siguro may nakikita pa ang Diyos sa atin na kulang, mga kapatid. Kaya yung mga hinihiling natin na hindi pa dumarating, mga kapatid. Subalit pagpatuloy lang tayo, mga kapatid, huwag tayong maginawa at huwag tayong magibagod. Mapagod sa panalangin sa Panginoon, mga kapatid. Amen. Sabi ba niya? Sabi na tayo, kapag pagpapalain ng Diyos sa isang bagay, ating panatilihin malayo ang mga kaaway. Amen? Magandang sabi ng propeta, kapag pagpapalain ng Diyos sa isang bagay, ating panatilihin malayo ang kaaway, mga kapatid. Amen. Ang bagay, ang salita ng Panginoon, ay pagpapalay ka ng Panginoon, mga kapatid. Subalit kung ang kaaway, papalapitin natin sa ating mga kapatid. Hallelujah. Unang-una sa ating isipan, mga kapatid. Pinadali tayo. So, kailangan malayo lagi. So, papaanong paraan, mga kapatid? Parang ito kayo magbasa ng salita ng Panginoon. Para ang kaaway ay malayo sa ating mga kapatid. Iyon ang ating shield, ang salita ng Panginoon. Amen? Lagi natin isipin ang salita ng Panginoon.
Kaya on the spot, sila tayo sa Panginoon. So, pagkira siya sa sakit. So, masalamat kayo ng propeta tayo dito ngayon. So, natin ibalik sa ating NC. Sabi ng propeta, gumawa ng tama, eh, tungkulin natin sa Diyos, mga kapatid, ang paggawa ng tama. At sabi pa niya, mag-isip ng tama, eh, tungkulin natin sa ating mga sarili. Amen? So, paggawa ng tama, mga kapatid, tungkulin pa natin sa Diyos natin. At ang pag-iisip ng tama naman, ay tungkulin natin sa ating mga sarili. Amen? At kayo ay nakatalagang maging tama. Maging tama ang lahat ng mga bagay, mga kapatid, kung tama lahat at ating iniisip at ginagawa. So, pray na Panginoon, yan ang po ang iniisip sa araw ito. Amen. At tayo pinalangin bago magbalik sa ating natin. Lord, at Diyos, salamat po naman sa mahal ko sa Panginoon. Thank you very much sa Panginoon. Narinig ko. Hallelujah. Salamat naman. Tulungan mo ni Lord sa kabila ng mga influensya, Panginoon, na nakikita pa ng mga bagay, kung baka ng mundo, Panginoon. Tulungan mo kami, Lord. Hallelujah. Kama kami na mo, Panginoon. Sa mabuha, Panginoon. Hallelujah. Ang influensya mo, Panginoon. Ang naging madala-dala namin, Panginoon. Lord, hallelujah. Tulungan mo kami, Ama, sa aming mga kahinaan. Amen. Inaamit namin sa iyo, Panginoon. At minsan kami, Panginoon, inadadala. Hallelujah. Sa influensya